Inagawan ng dangal, nilimas ang pinaghirapan. Sa sarili niyang pamamahay, si Doktora Althea ay naging estranghero. Ang asawang sinamba, naging tuso. Ang biyenang pinagsilbihan, naging ahas. Sa isang gabi, gumuho ang lahat. Pero hindi rito nagtatapos ang kwento. Dahil ang sugatang leon, mas matapang kung lumaban. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng mga mapangapi? Sino ang totoong panalo sa larong ito? Konti na lang, ma. Kapag nakuha ko na ang pirma ni Althea sa dokumento ng lupain sa Batangas, hindi na natin kailangan pang magpanggap na gusto natin ang babaeng yan. Mapupunta na sa atin ang lahat. At sa wakas, malaya na ako sa nakakasakal niyang pagmamahal. Ang boses na yon ni Michael, ang asawang ipinaglaban ni Althea sa lahat, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kinabukasan ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng hapon. Kasunod nito ay ang matinis at mapang-uyam na tawa ng kanyang biyenan, si Doña Elvira. Mabuti naman, anak. Pagod na rin akong makisama sa kanya. Akala mo kung sinong santo dahil siya ang bumubuhay sa atin. Nakakasawa na ang pagmumukha niyang laging pagod mula sa ospital. Kung hindi lang dahil sa pera niya at sa lupang minana niya, matagal ko na siyang pinalaya sa bahay na ito. Sa labas ng pinto ng kusina, nanigas si Althea. Ang kaniyang mga binti na kanina lang ay nanginginig sa pagod mula sa 24 na oras na duty sa ospital ay tila tuluyan ng nawalan ng lakas. Hawak niya ang isang maliit na kahon ng cake, isang sorpresang dala niya para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Isang munting simbolo ng isang dekadang pagsasama ng mga sakripisyong ginawa niya para mabigyan ng marangal na buhay ang kaniyang pamilya. Dahan-dahang nanghina ang kaniyang mga daliri. Ang asul na ribon sa kahon ay tila naging isang mabigat na tanikala. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung anong kasalanan ang nagawa niya para tratuhin siya ng ganito, ngunit walang boses na lumabas sa kaniyang lalamunan. Tanging ang marahas na pagpintig ng kaniyang puso ang naririnig niya, isang tunog na tila nagbabadya ng isang malaking pagkaguho. Nabitawan niya ang kaniyang mga susi. Bumagsak ang mga ito sa sahig, ngunit sa kaniyang pandinig, ang tunog ay hindi lamang metal na tumama sa semento, kundi ang mismong pagkadurog ng kaniyang buong pagkatao. Tiningnan niya ang cake sa kaniyang kamay. Doon ay nakasulat sa kulay rosas na icing ang mga salitang, "Para sa walang hanggang pag-ibig, Michael." Ang mga salitang yon ay tila naging isang malupit na biro. Ang bawat patak ng pawis niya sa ospital, ang bawat gabing hindi siya natulog, para lamang matustusan ang marangyang buhay ni Michael at ang lahat ng luho ni Elvira, lahat ng yun ay nauwi sa isang malaking pagtataksil. Hindi lamang siya niloko sa damdamin. Balak din nilang nakawin ang huling alaala na iniwan sa kanya ng kanyang yumaong mga magulang. Naramdaman niya ang panunuyo ng kaniyang lalamunan at ang unti-unting panlalamig ng kaniyang mga kamay at paa. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging malapot at mahirap langhapin. Sa loob ng ilang segundo, ang kaniyang mundo, ang mundong binuo niya ng may pag-ibig at pagsisikap, ay naging isang madilim at banyagang lugar. Sa kanya narinig ang papalapit na mga hakbang ni Michael patungo sa pinto. Hinigpitan ni Althea ang hawak sa kahon ng cake hanggang sa bumaon ang kaniyang mga kuko sa karton. Hindi siya gumalaw, hindi siya tumakbo. Nanatili siyang nakatayo doon, isang rebulto ng pait at pighati, habang ang kaniyang isipan ay pilit na kumakapit sa isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Sa gitna ng kaniyang panlalabo ng paningin dahil sa nagbabadyang mga luha, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kaniyang diwa. Gaano katagal na ba akong namumuhay sa gitna ng isang malaking kasinungalingan? At kailan pa naging ganito kalalim ang lason sa puso ng mga taong itinuring kong pamilya? Hon, bakit parang nakakita ka ng multo? At anong nangyari sa cake na dala mo? Ang malambing na boses ni Michael ay tila isang malamig na haplos ng yelo sa batok ni Althea.
Bumukas ang pinto at doon ay tumambad ang kanyang asawa. Suot ang kanyang paboritong polo shirt at may guhit ng huwad na pag-aalala sa kanyang mga mata. Mabilis na yumuko si Althea para pulutin ang mga susi, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga labi at ang pamumula ng kanyang mga mata. Ang bawat sentimetro ng kanyang balat ay tila nandidiri sa presensya ng lalaking ito na ilang minuto lang ang nakalilipas ay narinig niyang nagpaplano ng kanyang pagkawasak. Inabot ni Michael ang kahon ng cake mula sa kanyang kamay. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga balat, naramdaman ni Althea ang isang matinding pagnanais na bawiin ang kanyang kamay at isigaw ang lahat ng sakit. Ngunit nanaig ang kaniyang pagiging doktor, ang kaniyang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng isang kritikal na operasyon. Huminga siya ng malalim, nilunok ang bumubukol na pait sa kaniyang lalamunan at pilit na ngumiti, kahit na ang nangiting iyon ay tila isang sugat na pilit pinagtatapi. Pasensya na, hon. Medyo nahilo lang ako sa pagod, kaya nabitawan ko ang susi. Happy anniversary! Ang kanyang tinig ay mahina. Tila isang kandilang malapit ng mamatay sa gitna ng malakas na hangin. Pumasok sila sa loob ng bahay kung saan sinalubong sila ni Doña Elvira. Nakaupo ang matanda sa kaniyang marangyang silya, may hawak na pamaypay at tila isang reyna na naghihintay ng pagsisilbi. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumipat mula kay Althea patungo sa nayuping kahon ng cake at isang mapanghusgang kislap ang dumaan sa kaniyang mukha. Anibersaryo niyo pero late ka na namang umuwi, Althea. At tingnan mo nga yung dala mo, lasog-lasog na. Ganyan ba ang halaga ng pagsasama niyo kay Michael para sa'yo? Isang sirang cake at isang asawang palaging wala sa bahay dahil inuuna ang trabaho kaysa sa pamilya. Ang bawat salita ni Elvira ay tila isang latigo na humahampas sa likod ni Althea. Binabaluktot ang katotohanan para magmukha siyang nagkakasala. Lumapit si Michael kay Elvira at hinawakan ang balikat nito, tila pinapakalma ang ina. Pero ang kaniyang mga salita ay mas lalong nagdiin sa dibdib ni Althea. Ma, hayaan mo na muna si Althea. Pagod siya sa ospital. Kaya lang, hon, sana naman ay nag-text ka man lang. Kanina pa nagugutom si mama at ang bata. Nakakahiya naman sa kanila na kailangan pa nilang maghintay dahil sa schedule mo. Ito ang sining ng gaslighting na kabisadong-kabisado ni Michael. Ang pagpapanggap na ipinagtatanggol siya habang dahan-dahang itinatanim sa kanyang isip na siya ang may pagkukulang, na siya ang dahilan ng lahat ng problema sa bahay na ito. Tumalikod si Althea at naglakad patungo sa lababo para maghugas ng kamay, hindi dahil marumi ang kaniyang mga palad, kundi dahil kailangan niyang maramdaman ang lamig ng tubig para magising ang kaniyang diwa mula sa bangungot na ito. Habang umaagos ang tubig, naramdaman niya ang presensya ni Michael sa kaniyang likuran. Niyakap siya nito mula sa likod. Isang yakap na dati ay itinuturing niyang kanlungan. Pero ngayon ay tila ba isang sawa na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Doon, sa sobrang lapit ng kanilang mga katawan, ay nalanghap ni Althea ang isang amoy na hindi kailanman naging kaniya. Isang matapang at matamis na halimuyak ng mamahaling pabango na banyaga sa kaniyang pangamoy, ang amoy ni Sandra. Kasabay ng hapdi ng kaniyang puso ay ang biglang pag-vibrate ng kaniyang telepono sa ibabaw ng counter. Isang notification ang lumitaw mula sa isang hindi kilalang numero. Ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang nakasulat sa screen. Check your husband's hidden drawer in the library. Hindi lang ang puso mo ang ninanakaw niya, Althea, pati ang hinaharap ng anak mo. Naramdaman ni Althea ang pagtayo ng kaniyang mga balahibo. Ang bawat hininga ni Michael sa kaniyang leeg ay naging tila mga uod na gumagapang sa kaniyang balat. Tumingala siya sa salamin sa harap ng lababo at nakita ang kaniyang sarili. Isang babaeng durog, pero may isang bagong ningning ng galit na nagsisimulang mag-alab sa kaniyang mga mata. Hon, ayos ka lang ba? Tanong ni Michael
habang pilit na inihaharap ang kanyang mukha para halikan siya. Tumingin si Althea ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa, sa kanyang panghabang buhay, at sa unang pagkakataon, hindi na pag-ibig ang nakita niya, kundi isang tuso at mapanganib na kaaway. Ang bawat yabag ni Althea patungo sa silid-aklatan ay tila paghakbang sa isang madilim na bangin. Sa kabilang dako ng bahay, naririnig niya ang tawanan ni Nina Michael at Doña Elvira habang tinatamasa ang hapunang siya ang nagbayad. Ang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila mga martilyong pako na unti-unting itinitarak sa kanyang pagkatao. Sa loob ng silid-aklatan, ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay tila naging mapakla, nakakasuffocate sa bigat ng lihim na kaniyang hinahanap. Nangangatal ang kaniyang mga daliri nang hawakan niya ang tago at maliit na drawer sa ilalim ng mesa ni Michael. Isang maliit na susi ang kaniyang ginamit na nakuha niya mula sa jacket ni Michael habang ito ay naliligo. Sa bawat segundo ng pag-ikot ng susi, tila lalong bumibigat ang kaniyang dibdib. Nang sa wakas ay bumukas ang drawer, hindi lamang mga papel ang bumungad sa kanya, kundi ang katibayan ng isang dekadang panlilinlang. Nanginginig ang kaniyang kamay habang binubuklat ang mga dokumento. Doon niya nakita ang mga aplikasyon para sa loan na may lagda niya. Isang huwad na lagda na pilit ginaya ang kaniyang sulat. Milyon-milyong piso ang kinuha ni Michael gamit ang kanyang pangalan habang siya ay nagpapakapagod sa ospital para lamang sa bawat sentimong akala niya ay napupunta sa kinabukasan ng kanilang anak. Sa ilalim ng mga papel, may isang larawang tila sumampal sa kaniyang buong pagkatao. Isang litrato ni Michael at ng isang babaeng nagngangalang Sandra, magkayakap sa harap ng isang marangyang hotel sa Boracay. Sa mga araw na sinabi ni Michael na nasa isang seminar siya sa Baguio, biglang bumalik sa alaala ni Althea ang mga panahong siya ay isang simpleng resident physician pa lamang. Naalala niya ang mga gabing 2 shift ang kanyang kinukuha, ang mga panahong kape at tinapay na lang ang kanyang kinakain para lamang matustusan ang pag-aaral ni Michael ng kanyang MBA. Sa kultura ng mga Pilipino, ang utang na loob ay isang sagradong ugnayan, pero para kay Michael, ito ay naging isang kasangkapang ginamit para sipsipin ang kaniyang lakas at dangal. Ang bawat sakripisyong ibinigay niya ay itinuring lang ni Michael na isang obligasyong walang kapalit. Naramdaman ni Althea ang panlalabo ng kaniyang paningin habang ang malamig na pawis ay gumugulong sa kaniyang noo. Ang kaniyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono na hawak-hawak ay biglang umilaw at nag-vibrate, isang hudyat na may tumatawag mula sa isang hindi kilalang landline. Dahan-dahan niyang itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay pigil at mababaw. Magandang gabi po, Dr. Althea Santos. Ang boses ng babae sa kabilang linya ay malamig at formal, isang tinig na nagdadala ng mas masakit na balita. Tumatawag po kami mula sa Universal Bank. Nais lang po naming ipaalala na ang inyong ancestral home ay nakatakda ng i-foreclose sa loob ng 30 araw dahil sa 3 buwang hindi nababayarang amortization ng inyong consolidated loans. Dr. Santos, kailangan po nating maayos ito bago matapos ang buwan. Nabitawan ni Althea ang mga papel na kaniyang hawak. Ang mga dokumento ay nagkalat sa sahig tulad ng mga tuyong dahon sa gitna ng isang bagyo. Ang bahay na iniwan ng kaniyang mga magulang, ang tanging alaala ng kaniyang kabataan, at ang lupang ipapamana sana niya kay Lian ay malapit nang mawala dahil sa kasakiman ng lalaking kaniyang minahal. Naramdaman niya ang paninigas ng kaniyang buong katawan habang ang katahimikan ng silid ay tila sumisigaw ng kaniyang pagkatalo. Sa labas, narinig niya ang boses ni Michael na tinatawag ang kaniyang pangalan, papalapit sa pintuan ng silid-aklatan. Paano ko haharapin ang demonyong ito
sa loob ng sarili kong tahanan, habang ang lahat ng aking pinaghirapan ay dahan-dahang kinukuha ng kanyang maruming mga kamay. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang babala ng kamatayan sa pandinig ni Althea. Sa isang iglap, mabilis niyang isinilid ang mga dokumento at ang larawan sa ilalim ng kanyang blusa. Nararamdaman ang lamig ng papel sa kanyang balat na tila nanunuot hanggang sa kanyang buto. Ang kanyang puso ay nagwawala. Humahampas sa kanyang dibdib na tila isang bilanggo na nagpipilit kumawala. Nang bumukas ang pinto, tumambad ang anino ni Michael. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbigay sa kanya ng isang anyong tila anghel, ngunit para kay Althea, ang bawat guhit ng mukha ng kanyang asawa ay naging paalala ng isang halimaw na nagkukubli sa likod ng magandang maskara. "Hon, anong ginagawa mo rito sa dilim?" tanong ni Michael. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Hinanap ng kanyang mga mata ang kamay ni Althea. Tinitingnan kung may hawak itong kahina-hinala. May hinanap lang akong lumang reseta. Pilit na sagot ni Althea. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Bawat salita ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. "Masyadong masakit ang ulo ko, Michael. Gusto ko nang magpahinga." Lalapit sana si Michael para hawakan ang kanyang noo. Ngunit bago pa man ito mangyari, isang maliit at nangangatal na tinig ang bumasag sa tensyon mula sa pintuan. "Mama!" Doon ay nakatayo si Lian, ang kanilang 7 taong gulang na anak. Ang kaniyang maliit na katawan ay tila lalong lumiit sa gitna ng malawak na pintuan. Hawak-hawak niya ang kaniyang paboritong manika. Ang kaniyang mga mata ay basa ng luha at puno ng takot na hindi dapat nararanasan ng isang bata. Ang mga bata ay may kakaibang pakiramdam. Alam nila kung kailan gumuho na ang pundasyon ng kanilang tahanan, kahit wala pang salitang binibitawan. "Lian, baby, bakit gising ka pa?" Mabilis na lumapit si Althea at lumuhod sa harap ng anak. Binaliwala niya ang presensya ni Michael. Sa sandaling mahawakan niya ang maliliit na kamay ni Lian, naramdaman ni Althea ang isang matinding bugso ng emosyon. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang manatiling buo kahit durog na siya. "Narinig ko po si Lola Elvira. Sabi po ni Lola Elvira, hindi na raw po tayo magtatagal dito. Sabi po niya, aalis na raw po tayo sa bahay ni na Lolo at Lola." "Mama, totoo po ba? Mawawalan na po ba tayo ng tirahan?" Ang mga salitang yon mula sa kanyang 7 taong gulang na anak ay tila mas matalim pa sa anumang kagamitang pang-opera na nahawakan ni Althea. Bawat kataga ay bumaon sa kanyang puso, nag-iiwan ng sugat na hindi kayang tahiin ng anumang sinulid. Naramdaman ni Althea ang init ng mga luha ni Lian na tumatulo sa kanyang balikat, basang-basa at puno ng pait. Lumingon si Althea kay Michael at doon niya nakita ang saglit na pagkagulat sa mukha ng kanyang asawa bago ito mabilis na napalitan ng kanyang karaniwang mapanlinlang na ngiti. Lumapit si Michael at tinangkang hawakan ang buhok ng bata. Ngunit sa pagkakataong ito, bahagyang iniatras ni Althea si Lian. "Lian, baby, nagbibiro lang si Lola Elvira. Alam mo naman si Lola, mahilig mag-isip ng kung ano-ano kapag pagod." Ang boses ni Michael ay naging malambing, ngunit para kay Althea, ito ay tila tunog ng isang sirang plaka. Pagkatapos ay tumingin siya kay Althea. Ang kaniyang mga mata ay tila naninisi. "Hon, nakikita mo ba ang epekto ng palagi mong pag-alis? Nagiging praning ang mga tao sa bahay. Maging si Mama, nadadamay sa tensyon na dinadala mo rito." Ito na naman ang kaniyang laro. Ang pagbaliktad sa katotohanan, ang pagpaparamdam kay Althea na siya ang may sala kung bakit naguguluhan ang kanilang anak. Hindi sumagot si Althea. Binuhat niya si Lian at dinala ito sa malapit sa bintana ng silid-aklatan. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas. Ang bawat butil ng tubig na humahampas sa bubong ay lumilikha ng isang malakas at magulong ritmo, tila sinasabayan ng bagyong namumuo sa loob ng dibdib ni Althea.
Ang ingay ng ulan sa bubong ay tila mga luhang bumabagsak mula sa langit. Pilit na nilulunod ang mga kasinungalingang bumabalot sa silid na yon. Doon, sa gitna ng kadiliman ng gabi at sa ingay ng ulan, naramdaman ni Althea ang bigat ng mga dokumentong nakatago sa ilalim ng kaniyang damit. Ang mga papel na yon, ang kaniyang tanging sandata. Pero ang mga ito rin ang nagpapaalala sa kanya na ang buhay na kaniyang pinaghirapang itayo ay isa na lamang gumuguhong kastilyong buhangin. "Huwag kang matakot, Lian," bulong ni Althea sa tainga ng anak, habang dahan-dahang hinahaplos ang likod nito. "Hindi tayo alis sa bahay ni Lolo. Ipinapangako ko sa'yo, hinding-hindi ko hahayaang may kumuha ng kung anong para sa atin." Ang golden moment na ito, ang pagyakap ng isang ina sa kanyang anak, habang ang mundo nila ay tila naglalaho, ay nagbigay kay Althea ng isang uri ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Sa sandaling iyon, ang pag-ibig niya kay Michael ay tuluyan ng namatay, at ang tanging natitira ay ang nag-aapoy na determinasyon ng isang inang nagnanais na ipaglaban ang kaniyang supling. Naramdaman niya ang paninitig ni Michael sa kanya mula sa dilim. Tila may napapansin ang kaniyang asawa sa kaniyang ikinikilos. Dahan-dahang lumapit si Michael, ang kaniyang mga hakbang ay tila banta sa katahimikan ng gabi. "Althea?" tawag ni Michael. Ang kaniyang boses ay naging seryoso at malamig. "Bakit parang may kakaiba sa suot mo? At bakit parang hindi ka mapakali sa tabi ng drawer na yan?" Napahinto ang hininga ni Althea. Ramdam niya ang talim ng paningin ni Michael na nakatuon sa umbok sa kanyang blusa, kung saan nakatago ang mga ebidensya ng kanyang kataksilan. Sa labas, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong bahay. Tila isang hudyat na ang lihim na kaniyang iniingatan ay malapit nang sumabog sa kanyang harapan. Hahayaan ba niyang makuha ni Michael ang mga papel na yon? O handa na siyang ilantad ang lahat, kahit na wala pa siyang sapat na proteksyon laban sa katusuhan ng kaniyang asawa? "Ilabas mo ang itinatago mo sa ilalim ng damit mo, Althea. Kanina ka pa hindi makatingin ng diretso sa akin." Ang tinig ni Michael ay hindi na malambing. Ito ay naging matalas, puno ng pagduda, at tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa loob ng silid-aklatan. Ang bawat salita niya ay tila isang utos na hindi maaaring baliin. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging maririnig ay ang marahas na paghampas ng ulan sa bintana at ang mabilis na paghinga ni Althea na pilit niyang pinatatahimik. Naramdaman ni Althea ang panlalamig ng kaniyang mga daliri habang mahigpit niyang niyayakap si Lian. Ang mga dokumentong nakatago sa kaniyang blusa ay tila nagbabaga, nagpapaalala sa kanya na isang maling galaw lang ay mawawala ang lahat ng kaniyang alas. Ngunit sa halip na manginig, isang malamig na kapangyarihan ang biglang lumitaw sa kaniyang kalooban. Ang kakayahan ng isang doktor na itago ang takot sa harap ng isang naghihingalong pasyente. "Michael, ano bang pinagsasabi mo?" Ang boses ni Althea ay naging mahinahon, puno ng pagod, na tila galing sa kaibuturan ng kaniyang kaluluwa. "Ang tinatago ko rito ay ang aking tiyan. Mula pa kanina sa ospital ay namimilipit na ako sa sakit dahil sa ulcer ko. At ngayon ay dinadagdagan mo pa ang stress ko. Kung gusto mong makita ang dokumentong sinasabi mo, baka gusto mong samahan mo na ako sa banyo dahil hindi ko na kaya ang sakit." Ang kaniyang pag-arte ay tila isang perpektong sining. Nakita ni Althea ang bahagyang paglambot ng mukha ni Michael, ang pagkapahiya na dumaan sa kaniyang mga mata dahil sa maling akala. Hinayaan ni Althea na manginig ang kaniyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi bilang bahagi ng kaniyang pagpapanggap. "Pasensya na, Hon. Akala ko lang." Kamotulong sagot ni Michael habang dahan-dahang umaatras. "Sige na, dalhin mo na si Lian sa kwarto at magpahinga ka na. Ako na ang bahala rito." Nang makapasok sa banyo at mailak ang pinto, napasandal si Althea sa pader. Ang kaniyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo. Mabilis niyang inilabas ang mga dokumento at ibinalot sa isang plastik.
bago itago sa ilalim ng cabinet ng mga gamot. Doon, sa harap ng salamin, nakita niya ang isang babaeng hindi niya na halos kilala. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pait, pero meron ding bagong ningning ng pag-asa. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw, na tila walang pakialam sa kanyang pighati, nakipagkita si Althea kay Attorney Ramos sa isang tahimik na kapehan sa labas ng lungsod. Ang amoy ng kape ay tila hindi na nakapagbibigay ng ginhawa. Sa halip, bawat sip-sip niya ay tila pag-inom ng katotohanan. Doktora, Santos, hindi ito magiging madali. Seryosong pahayag ni Attorney Ramos habang sinusuri ang mga pekeng loan documents. Matalino ang asawa mo. Ginamit niya ang mga dokumento mo sa ospital para makuha ang template ng pirma mo. Pero meron tayong laban. Maaari nating hilingin sa korte ang isang freeze assets order para hindi niya na mailabas ang pera sa bansa. Gawin niyo ang lahat, attorney, bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay tila bakal na pinatigas ng apoy. Huwag niyo siyang titirhan kahit isang sentimo. Gusto kong maramdaman niya kung paano mawalan ng lahat habang naniniwala pa rin siyang kontrolado niya ako. Ito ang simula ng kaniyang tahimik na pag-atake. Ang bawat ngiti niya kay Michael sa hapagkainan, ang bawat pagtango niya sa mga insulto ni Elvira ay naging bahagi ng kaniyang malaking bitag. Ang golden moment ng kaniyang pagbabago ay nangyari nang makauwi siya sa bahay at makitang masayang nag-uusap ang mag-ina sa sala, tila mga buwayang nagpaplano ng susunod na kakainin. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay muling nabulabog nang may kumatok sa kanilang tarangkahan. Isang courier ang nag-abot ng isang makapal na envelope na nakalaan para kay Michael. Dahil wala si Michael, si Althea ang tumanggap nito. Nang maramdaman ni Althea ang bigat ng envelope, tila may kung anong kaba ang gumapang sa kaniyang dibdib. Dahan-dahan niyang sinipat ang sender. Walang pangalan, tanging isang address lamang sa Singapore, ang lugar kung saan balak tumakas ni Michael kasama ang kaniyang kabit. Hahayaan ba niyang makuha ito ni Michael? O ito na ang huling piraso ng puzzle na kailangan niya para tuluyang mapabagsak ang kaniyang asawa? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagtataksil ay hindi ang katotohanang niloko ka, kundi ang makitang masaya ang mga taong gumagawa nito habang ninanakaw nila ang iyong buong buhay. Hawak ni Althea ang envelope mula sa Singapore habang nakatayo sa madilim na sulok ng kanilang sala. Ang bigat ng papel sa kaniyang kamay ay tila bigat ng isang hatol. Narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Michael na pumarada sa labas. Ang tunog ng gulong sa graba ay tila banta ng isang paparating na bagyo. Mabilis niyang isinilid ang envelope sa loob ng kaniyang bag at hinarap ang pinto. Isinusuot ang kaniyang pinakamagandang maskara, ang maskara ng isang tapat at masunuring asawa. Pumasok si Michael na may malawak na ngiti. Tila napakaganda ng kanyang araw. Lumapit siya kay Althea at hinalikan ito sa pisngi. Isang halik na tila lason na dumidikit sa balat ng doktora. Hon, may magandang balita ako. Bungad ni Michael habang inilalapag ang kaniyang briefcase. Malapit na nating makuha ang return of investment mula sa proyekto sa Batangas. Konti na lang, makakabili na tayo ng bagong sasakyan para sa'yo. Ngumiti si Althea, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Talaga hon, sakto pala ang balita mo. May narinig din ako sa ospital mula sa isa sa mga board of directors. Mayroon silang binubuo na bagong high-yield wealth fund na para sa mga doktor lang at sa kanilang asawa. Ang sabi, sa loob ng isang buwan, madodoble ang perang ilalagay mo roon. Naisip ko, baka gusto mong ilipat doon ang lahat ng savings natin para sa future ni Lian. Nakita ni Althea ang biglang pagkinang ng mga mata ni Michael. Ang kasakiman ay isang sakit na walang gamot. At alam ni Althea na ito ang pinakamahina niyang bahagi. Sigurado ka ba riyan, Hon? Tanong ni Michael. Pilit na itinatago ang kaniyang pananabik. Kailangan nating mag-ingat. Baka scam yan. Hon?
Galing ito sa direktor ng ospital. Ako na ang bahalang mag-ayos ng mga dokumento. Kailangan ko lang ng pirma mo para matransfer ang mga account sa pangalan nating dalawa. Pero ako ang magiging primary signatory para mabilis ang galaw sa ospital. Paliwanag ni Althea sa pinakakalmadong paraan. Sa kabilang bahagi ng sala, nakikinig si Doña Elvira habang nagpapaypay. Mabuti naman at nag-isip ka ng tama, Althea. Sa wakas, naging kapaki-pakinabang din ang mga koneksyon mo. Michael, anak, gawin mo na ang sinasabi ng asawa mo para naman hindi tayo mukhang kawawa rito sa bahay. Ang golden moment ay nangyari ng gabing iyon habang pinapanood ni Althea si Michael na masayang pinipirmahan ang mga papel na inihanda niya. Mga papel na hindi naman para sa investment, kundi mga dokumentong maglilipat ng kontrol ng lahat ng kaniyang nakaw na yaman pabalik sa isang trust account na tanging si Althea lang ang makakagalaw. Nakita ni Althea ang isang maliit na sinulid na nakalaylay sa manggas ng polo ni Michael. Ang polong siya mismo ang bumili. Dati, agad niya itong puputulin ng may pagmamahal, pero ngayon, hinayaan niya lang itong nakalaylay, simbolo ng kanilang ugnayang unti-unti nang naghihimay-himay. Kinaumagahan, habang wala si Michael, nagtungo si Althea sa terrace para tawagan si Attorney Ramos at ang kaniyang contact sa kapulisan para i-coordinate ang susunod na hakbang sa kanilang operasyon. Opo, Attorney. Hawak ko na ang mga pirmadong dokumento. Ready na rin ang lahat para sa freeze order kapag sinubukan niyang mag-withdraw sa weekend. Mahina ngunit matatag na sabi ni Althea. Kailangan nating siguraduhin na walang makakatakas. Hindi na malayan ni Althea na sa likod ng makapal na kurtina ng pintuan patungong terrace, nakatayo si Doña Elvira. Ang matanda ay tila isang aninong nakikinig sa bawat salitang binitawan ng kanyang minugang. Napatigil si Althea nang makarinig siya ng marahang pagkaluskos ng tsinelas sa semento. Paglingon niya, nakita niya ang nalilisik na mga mata ni Elvira. Sino ang kausap mo sa telepono, Althea? Ang boses ng matanda ay tila isang babala ng kamatayan. Anong freeze order ang sinasabi mo? At bakit may kasama kang pulis sa usapan niyo? Tumigas ang buong katawan ni Althea. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo sa gitna ng katahimikan ng terrace. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang paligid habang dahan-dahang lumalapit si Elvira. Ang kanyang mukha ay puno ng paghihinala at galit. Mabubunyag na ba ang kanyang plano bago pa man ito tuluyang maisakatuparan? O may paraan pa ba si Althea para malusutan ang matalas na pandinig ng kanyang biyenan? Akala mo ba ay maloloko mo kami sa pagpapanggap mo, Althea? Kanina ko pa naririnig ang pakikipagsabuatan mo sa telepono. Anong freeze order? Bakit may kasama kang pulis sa usapan niyo? Ang tinig ni Doña Elvira ay tila isang matalas na pako na ibinabaon sa katahimikan ng terrace. Lumapit ang matanda. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Ang bawat hakbang ng kaniyang tsinelas sa semento ay tila isang banta na handang yumurak sa lahat ng pinaghirapan ni Althea. Naramdaman ni Althea ang panlalamig ng kaniyang mga palad, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na malunod sa takot. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay kumakaba ng marahas. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling tila isang kalmadong lawa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono at hinarap ang kanyang biyenan nang may matapang na tingin. Mama, masyado yata kayong nagiging praning dahil sa mga pinapanood ninyong teleserye. Ang boses ni Althea ay malamig at puno ng awtoridad. Isang tinig na madalas niyang gamitin sa loob ng operating room. Ang kausap ko ay ang medical legal officer ng ospital at si Attorney Ramos para sa kaso ng isang pasyenteng biktima ng hit and run. Kailangan naming i-freeze ang records para sa investigasyon ng pulisya. Huwag niyo sanang bigyan ng ibang kahulugan ng trabaho ko. Dahil sa huli, ang sweldo ko rin naman ang bumibili ng gamot niyo at pambayad sa kuryente ng bahay na ito. Ang pagbanggit sa pera ay tila isang sampal na nagpatahimik kay Elvira.
Nakita ni Althea ang saglit na pag-aalangan sa mga mata ng matanda. Ang katusuhan ay napalitan ng kaniyang likas na pagiging dependent sa yaman ni Althea. Inirapan lang siya ni Elvira bago ito tumalikod at bumalik sa loob ng bahay. Bumubulong-bulong ng mga salitang hindi na narinig ni Althea. Nang masiguro niyang wala na ang matanda, mabilis na pumasok si Althea sa kanyang silid at kinuha ang envelope mula sa Singapore na kanyang itinago sa bag. Sa loob ng silid, kung saan ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na lamp sa tabi ng kama, dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang bumungad sa kanya ay hindi lamang mga plano para sa pagtakas ni na Michael at Sandra. Ito ay isang ulat mula sa isang private investigator sa Singapore, isang ulat na kinuha ni Sandra laban kay Michael. Doon ay nabasa ni Althea ang katotohanang mas masakit pa sa pagtataksil. Si Michael ay isang professional na gold digger. Mayroon na siyang biktima bago pa man sila ikasal ni Althea. Isang mayamang byuda na kanyang nilimas ang yaman bago niya ito iniwan sa gitna ng kahihiyan. Naramdaman ni Althea ang pag-ikot ng paligid. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging malapot at mahirap langhapin. Ang bawat salita sa ulat ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang isipan. Ang lalaking kanyang minahal, ang ama ng kanyang anak, ay isang seryal na manloloko na tinitingnan lamang siya bilang isang puhunan. Kinaumagahan, pumasok si Althea sa ospital sa kabila ng matinding puyat at bigat ng kalooban. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo ng ospital, ang tunog ng kanyang mga sapatos ay tila mga martilyong tumitibok sa kanyang sentido. Ang bawat bating nakukuha niya mula sa mga nurse ay tila boses na nanggagaling sa kailaliman ng isang malalim na balon. Sa gitna ng isang konsultasyon sa isang pasyente, naramdaman ni Althea ang biglang pagdilim ng kaniyang paningin. Ang mga puting dingding ng klinika ay tila sumasayaw at ang boses ng pasyente ay unti-unting naging isang mahinang ugong. Pinilit niyang hawakan ang gilid ng mesa. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa matigas na kahoy, ngunit ang kaniyang katawan ay hindi na sumunod sa kaniyang utos. Naramdaman niya ang panlalamig ng kaniyang buong katawan at ang mabilis na paghina ng kaniyang mga tuhod. Ang huling narinig niya ay ang nabasag na baso ng tubig sa kaniyang mesa at ang nag-aalalang sigaw ng nurse na tumatawag sa kaniyang pangalan. Ang tunog ng pagbagsak ng kaniyang katawan sa malamig na tile ay bumasag sa katahimikan ng hallway, habang ang kaniyang diwa ay tuluyang nilamon ng kadiliman. Ang bawat patak ng likido mula sa swero na dumadaloy sa kaniyang ugat ay tila isang mabagal na orasan, bumibilang sa mga huling sandali ng kaniyang pagtitiis. Nang imulat ni Althea ang kaniyang mga mata, ang unang bumungad sa kanya ay ang mapuputing kisame ng ospital at ang amoy ng disinfectant na dati ay nagbibigay sa kanya ng kumpas ng buhay, ngunit ngayon ay tila ba amoy ng isang malamig na libingan. Naramdaman niya ang bigat ng kaniyang talukap at ang panunuyo ng kaniyang lalamunan, ngunit mas matindi ang hapdi sa kaniyang dibdib nang marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa gilid ng kaniyang kama. Hindi ito boses ng pag-aalala, kundi boses ng pagkabagot at pagkainis. Hon, sa wakas gising ka na. Alam mo bang halos 3 oras na akong naghihintay dito? Marami akong kailangang asikasuhin para sa proyekto sa Batangas, pero heto ako, nakatali sa ospital dahil sa bigla mong pag-collapse. Ang boses ni Michael ay tila isang malat na udyok na bumasag sa katahimikan ng silid. Dahan-dahang lumingon si Althea. Nakita niya ang kaniyang asawa na nakatayo malapit sa bintana. Pabalik-balik ang tingin sa kaniyang mamahaling relo. Walang bakas ng luha, walang bakas ng puyat, kundi isang mukha ng taong tila na abala sa kaniyang mahalagang schedule. Pasensya na, Michael. Hindi ko rin ginustong mangyari ito, mahinang sagot ni Althea. Ang kaniyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Sana naman sa susunod, Hon, matuto kang magbalanse ng trabaho. Tingnan mo ang nangyari.
Pati si Mama ay kailangang mag-order ng pagkain sa labas dahil wala ka sa bahay para magluto. Dagdag na naman sa gastos yan. Patuloy ni Michael habang pilit na inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin sa loob ng kwarto. Sa sandaling iyon, tinitigan ni Althea ang kanyang asawa mula sa kanyang pagkakahiga. Nakita niya ang lalaking kanyang pinag-aral, ang lalaking kanyang binihisan ng rangya, at ang lalaking kanyang minahal ng higit pa sa kanyang sarili. Ngunit sa ilalim ng puting ilaw ng ospital, ang nakita niya ay isang banyagang walang kaluluwa. Isang parasito na nananaba sa kanyang dugo at pawis, at ngayon ay nagrereklamo pa dahil sa kanyang panghihina. Ang bawat salita ni Michael ay naging tila mga pako na huling itinitarak sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ang golden moment ng kanyang paggising ay hindi ang pagbabalik ng kanyang malay, kundi ang tuluyang pagkamatay ng kanyang awa para sa lalaking ito. Namatay ang huling hibla ng kanyang pag-ibig at sa lugar nito ay sumibol ang isang matigas at malamig na determinasyon. Michael, tawag ni Althea. Ang kanyang tinig ay biglang naging matatag. Tila hindi galing sa isang taong kauupo lang mula sa pagkakahimatay. Bakit? May kailangan ka ba? Tatawagin ko ba ang nurse para matapos na ito? Tanong ni Michael. Halatang gustong-gusto nang umalis. May sorpresa ako sa iyo sa linggo. Isang selebrasyon para sa tagumpay ng ating mga investments. Maghanda ka. Dahil gusto kong maging espesyal ang araw na yon para sa ating dalawa. Ang bawat salita ni Althea ay may himig ng isang matamis na kanta. Ngunit sa kanyang isipan, ito ay isang martsyang patungo sa bitayan. Bahagyang nagulat si Michael. Pagkatapos ay muling sumilay ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Yan ang gusto ko sa iyo, Hon. Kahit may sakit ka, iniisip mo pa rin ang ating tagumpay. Sige, magpahinga ka na. May pupuntahan lang akong mahalagang meeting. Nang makaalis si Michael, nanatiling nakatingin si Althea sa pinto. Ang katahimikan sa silid ay tila naging isang kakampi. Yakap-yakap siya sa gitna ng kanyang pag-iisa. Hinawakan niya ang kanyang kaliwang kamay, doon sa bahagi kung nasaan ang kanyang wedding ring, at dahan-dahang inikot ni Althea ang sing-sing sa kanyang daliri. Ang gintong yon na simbolo sana ng walang hanggang katapatan ay tila naging isang malamig na posas na matagal nang pumapatay sa kanyang daloy ng dugo. Naramdaman niya ang gaspang ng kanyang balat sa ilalim ng metal, isang marka ng 10 taon ng pagtitiis at pagbubulag-bulagan. Muntik mo na akong maubos, Michael. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang tinig ay tila isang sumpa na dinala ng hangin sa loob ng payapang silid. Pero ngayong linggo, ang sing-sing na ito ang magsisilbing resibo ng lahat ng ninakaw mo. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa ilalim ng unan. Ang kanyang mga daliri, bagaman nanginginig pa dahil sa panghihina ng katawan, ay mabilis na nagtipan ng mensahe para kay Attorney Ramos. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi kanina ay naging tila semento na nagpatigas sa kanyang paninindigan. Hindi na siya ang biktimang nagmamakaawa para sa atensyon. Siya na ang nagpapatakbo ng operasyon. Sa kanyang isipan na nakikita na niya ang mangyayari sa linggo. Ang kanyang ancestral home, ang bahay na puno ng amoy ng luto ng kanyang ina, at ang halakhak ng kanyang ama, ay hindi magiging saksi ng kanilang paglisan. Sa halip, ito ang magiging korte kung saan bibigkasin ang kaniyang hatol. Naisip niya si Lian. Naalala niya ang takot sa mga mata ng kanyang anak nang banggitin ang pagpapaalis sa kanila. Ang alaala ng kaniyang anak na umiiyak sa ilalim ng ulan ay tila isang apoy na lalong nagpaalab sa kaniyang determinasyon. Para kay Lian, babawiin niya ang lahat. Para sa kaniyang sarili, itatayo niyang muli ang kaniyang dangal mula sa abo ng kanilang pagsasama. Inihilig ni Althea ang kanyang ulo sa malambot na unan habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw sa labas ng bintana ng ospital. Ang kalangitan ay nagkukulay lila at kahel.
Isang magandang senyales ng pagtatapos ng isang mahabang araw. Ngunit para kay Althea, ang dilim na darating ay hindi panahon ng pagtulog, kundi ang huling yugto ng kaniyang paghahanda para sa isang bagong umaga na siya na ang may kontrol. Ang katahimikan sa loob ng silid ay bumasag lamang nang dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang nurse para sa kanyang huling check-up. Ngumiti si Althea, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Isang ngiti ng isang taong alam na ang katapusan ng kanyang kalbaryo ay malapit na at ang hustisya ay hindi na lamang isang pangarap, kundi isang paparating na katotohanan. Ang bawat pinggan na inilalapag ni Althea sa hapagkainan ay tila isang piraso ng kabaong na kaniyang binubuo. Ang amoy ng mainit na sinigang na kaniyang niluto ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa florera. Ngunit para kay Althea, ang bawat singaw ng pagkain ay tila nagdadala ng amoy ng pagkabulok ng kanilang pagsasama. Ito na ang huling hapunang pagsasaluhan nila sa ilalim ng bubong na ito. Isang huling yugto ng pagpapanggap bago ang tuluyang pagguho ng tabing. Pumasok si Doña Elvira sa silid kainan. Suot ang kanyang pinakamagarbong bestido na tila ba may dadaluhang isang piging ng mga hari. Ngunit ang mas lalong nagpakulo sa dugo ni Althea ay ang kwintas na nakasabit sa leeg ng matanda. Iyon ang heritage necklace na gawa sa purong ginto at may mga palamuting diamante. Ang kwintas na iniwan ng ina ni Althea na akala niya ay nawala sa vault ilang buwan na ang nakalilipas. Bagay na bagay sa akin ang kwintas na ito. Di ba, Althea? Ang boses ni Elvira ay puno ng kayabangan habang hinahaplos ang mamahaling alahas. Sabi ni Michael, nahanap niya raw ito sa isang lumang kahon at naisip na mas mapapakinabangan ko kaysa mabulok lang sa tabi. Total, bilang katuwang sa bahay na ito, karapatan ko rin namang magmukhang kagalang-galang. Piniga ni Althea ang telang hawak niya sa ilalim ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Tumingin siya kay Michael na kapapasok lang na tila ba walang ginagawang masama habang nakangiti sa kanyang ina. Oo naman ma, ang kagandahan ay dapat ipinapakita, hindi itinatago. Nakangising sabi ni Michael habang nauupo sa kanyang paboritong silya. Ang silyang dati ay inuupuan ng ama ni Althea. Hon, nakahanda na ba ang lahat? Ang sabi mo ay may espesyal tayong pag-uusapan tungkol sa ating mga investment ngayong gabi? Naupo si Althea, ang kaniyang likod ay tuwid, na tila isang sundalong handa sa pakikipaglaban. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang manginig ang kaniyang kamay habang isinasalin ang sabaw sa mangkok ni Michael. Ngunit mabilis niya itong pinigilan. Tumingin siya sa bakanteng upuan sa dulo ng mesa. Ang upuang madalas inuupuan ng kaniyang ama noong nabubuhay pa ito. Tila naramdaman niya ang presensya ng kaniyang magulang, nagbibigay sa kanya ng bas-bas para sa gagawin niyang pagtutuos. Nakahanda na ang lahat, Michael. Ang lahat ng kinuha niyo, ang lahat ng pinaghirapan ko. Oras na para mailagay ang mga ito sa tamang lugar. Ang boses ni Althea ay malumanay. May himig ng kapayapaan na nakakatakot pakinggan. Gusto kong maging malinaw ang lahat bago tayo matapos sa gabi na ito. Gusto kong malaman niyo na bawat butil ng kanin na kinakain niyo ngayon ay may katumbas na halaga. Nagkatinginan ang mag-ina. Bahagyang kumunot ang noo ni Michael, tila nakakaramdam ng kakaibang talim sa mga salita ng asawa. Hon, bakit parang napakaseryoso mo? Akala ko ba ay selebrasyon ito? Selebrasyon nga ito, Michael. Ngumiti si Althea, isang nangiting tila hiwa ng patalim. Selebrasyon ng katotohanan. Alam mo, sa bawat operasyong ginagawa ko sa ospital, kailangang tanggalin ang lahat ng bulok na bahagi para hindi kumalat ang lason sa buong katawan. Ganoon din sa buhay, hindi ba? Biglang napatigil si Doña Elvira sa pagsubo. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Sa labas, ang tunog ng hangin sa mga puno ay tila isang mahinang panaghoy
Nagbabadya ng isang malakas na delubyo. Ano bang pinagsasabi mo, Althea? Kumain na nga lang tayo. Baka kung saan pa mapunta ang usapang ito. Pagtataray ni Elvira, bagaman bakas sa kanyang tinig, ang bahagyang panginginig. Eksaktong sa sandaling iyon, ang katahimikan ay bumasag ng isang malakas at sunod-sunod na tunog mula sa labas ng bahay. Ang tunog ng doorbell na paulit-ulit na pinipindot ay tila isang hudyat ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Napatayo si Michael, ang kanyang mukha ay namumutla habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik ang tingin sa pinto at kay Althea. Sino yan sa ganitong oras? May inaasahan ka bang bisita, Althea? Kabadong tanong ni Michael. Tinitigan siya ni Althea ng diretso sa mga mata, ang kaniyang tingin ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Ang bisita ko ay ang taong matagal mo nang iniiwasan, Michael. At ang mga taong magpapaalala sa inyo na ang mansyong ito ay hindi na inyo. Sino ang nasa likod ng pinto? At handa na ba si Michael na harapin ang kanyang nakaraan na dahan-dahang kumatok sa kanyang kasalukuyan? Ang bawat yabag ni Michael patungo sa pinto ay tila tunog ng isang taong naglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang dahan-dahang pinihit ang doorknob, ang kanyang hininga ay mababaw at puno ng kaba. Nang bumukas ang pinto, hindi lamang ang malamig na hangin ng gabi ang pumasok sa loob ng mansyon, kundi ang isang katotohanang matagal na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Tumambad sa kanya ang isang babaeng suot, ang pulang bestido, si Sandra. Ngunit ang Sandra na nasa harap niya ngayon ay hindi ang malambing na babaeng kaniyang pinangakuan ng buhay sa Singapore. Ang kaniyang buhok ay bahagyang gulo, ang kaniyang makeup ay may bakas ng pait, at ang kaniyang mga mata ay tila nagbabaga sa galit. Sa likuran niya ay nakatayo si Attorney Ramos at dalawang opisyal ng pulisya na may dalang mga dokumentong may tatak ng korte. Michael, anong ibig sabihin mo nito? Ang sigaw ni Sandra ay tila isang kulog na yumanig sa buong sala. Sinubukan kong gamitin ang credit card na ibinigay mo para sa mga huling bibilhin natin, pero declined ang lumalabas. At nang tingnan ko ang joint account natin, wala na itong laman kahit isang sentimo. Nasaan ang pera, Michael? Nasaan ang ipinangako mo sa akin na buhay sa ibang bansa? Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Michael. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang pilit na humahanap ng salita. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at sinubukang i-access ang bank app. Ang kanyang mga daliri ay nagkakanda pali-pali sa pagpindot. Ngunit ang bawat pagsubok niya ay nagre-resulta lamang sa isang mensaheng tila sumasampal sa kanyang pagkatao. Account frozen. Please contact your branch. Hindi maaari. Althea, anong ginawa mo? Lumingon si Michael sa kanyang asawa. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon at namumuong galit. Ang High Yield Wealth Fund na sinabi mo, ang mga dokumentong pinirmahan ko kagabi. Dahan-dahang tumayo si Althea mula sa hapagkainan. Sa bawat kumpas ng kanyang pagkilos, ramdam ang isang uri ng kapayapaan na tila galing sa isang bagyong katatapos lang humupa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag, walang bakas ng takot o awa. Ang pinirmahan mo, Michael, ay hindi para sa investment fund ng ospital. Ang boses ni Althea ay malamig. Bawat salita ay tila isang hatol na binibigkas sa gitna ng katahimikan. Iyon ay isang reversion of assets document. Binaligtad ko ang lahat ng iligal na paglilipat ng pera na ginawa mo sa pangalan ko. Ang lahat ng ninakaw mo, kasama na ang perang inilaan mo para sa pagtakas niyo ni Sandra, ay nasa ilalim na ngayon ng isang trust account para sa kinabukasan ni Lian. Wala kang makukuha, Michael, kahit isang barya. Althea, anak ka ng... Akmang susugod si Michael, ngunit mabilis na humarang ang mga pulis. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang makita ni Althea ang kanyang asawa na napaluhod sa sahig, hindi dahil sa pagsisisi,
kundi dahil sa bigat ng kaniyang pagkatalo. Ang lalaking dati ay tinitingnan niya nang may paghanga ay mukha na lamang ngayong isang basang sisiw na nawalan ng pugad. Sumingit si Doña Elvira, pilit na hinahawakan ng kwintas sa kaniyang leeg, habang nanginginig ang buong katawan. Hindi niyo maaaring gawin ito. Ang bahay na ito ay pag-aari ng pamilya Santos. Althea, wala kang utang na loob. Kami ang nag-alaga sa'yo. Kami ang naging pamilya mo. Ang bahay na ito, Mama Elvira, lumingon si Althea sa kanyang biyanan. Ang kanyang tingin ay dumaan sa kwintas na suot nito. Ay hinding-hindi naging inyo. Ito ay pag-aari ng aking mga magulang. At ang kwintas na yan na ninakaw nyo sa vault ko? Isuko nyo yan ngayon din? O isasama ko ang kasong pagnanakaw sa mga ihahain ko laban sa inyo? Nanginginig na tinanggal ni Elvira ang kwintas at binitawan ito sa mesa. Ang tunog ng ginto na tumama sa kahoy ay tila huling hininga ng kanilang karangyaan. Sa kabilang dako, lalong naging histeriko si Sandra nang mapagtanto niyang wala siyang makukuha mula kay Michael. Niloko mo rin ako, Michael. Sabi mo ay wala ka ng asawa. Sabi mo ay ikaw ang may-ari ng lahat ng ito. Sigaw ni Sandra bago siya tumalikod at naglakad palabas. Iniwan ang lalaking akala niya ay kanyang magiging tiket sa marangyang buhay. Nanatili ang katahimikan sa loob ng mansyon maliban sa mahinang hikbi ni Elvira at ang mabilis na paghinga ni Michael. Nilapitan ni Althea ang kanyang asawa, yumuko siya ng bahagya para tignan ito ng malapitan. Michael, nasaan ang mga pasaporte niyo? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging umiihip sa isang abandonadong sementeryo. Hindi makasagot si Michael. Ang kanyang mga mata ay ligaw na pabalik-balik sa mga pulis at kay Attorney Ramos. Sinubukan niyang tumayo. Pilit na inaayos ang kanyang nagusot na polo, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay tila isang bahay na gawa sa baraha na tuluyan ng gumuho sa isang ihip ng hangin. Hon, let me explain. Itong mga pasaporte, para ito sa atin. Balak ko sana tayong isama ni Lian sa Singapore para makapagbakasyon. I was planning a surprise for our anniversary. Ang boses ni Michael ay nanginginig. Isang huling desperadong pagtatangka na gamitin ang kaniyang sining ng gaslighting. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea. Isang tunog na puno ng pait at pagod. Surprise? Ang surprise ba ay ang pag-iwan sa amin ni Lian na walang matitirhan habang ikaw ay nagpapakasaya sa pera ng aking mga magulang kasama ang babaeng iyon? Michael, huwag mo nang insultuhin ang talino ko. Nakita ko na ang lahat. Ang mga bank transfers, ang mga pekeng pirma, at ang ulat mula sa Singapore tungkol sa kung sino ka talaga. Sa sandaling iyon, lumapit si Attorney Ramos at inilatag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa, katabi ng isinukong kwintas ni Elvira. Mr. Santos, mayroon kaming hawak na warrant of arrest laban sa inyo para sa kasong estafa, falsification of public documents, at violations of the Anti-Violence Against Women and Their Children Act dahil sa economic abuse na ginawa nyo sa inyong asawa. Mayroon din kaming ebidensya ng inyong tangkang pagtakas sa bansa para iwasan ang inyong mga obligasyon. Hindi! Hindi nyo pwedeng gawin ito sa akin! Sigaw ni Michael, ang kanyang mukha ay naging kulay ube sa galit at takot. Althea, asawa mo ako! Utang mo sa akin ang lahat ng saya mo sa loob ng 10 taon. Kung hindi dahil sa akin, wala kang pamilyang uuwian. Ang pamilyang sinasabi mo, Michael, ay isang bilangguan na ikaw ang mismong gumawa ng mga rehas, sagot ni Althea. Ang kanyang mga mata ay tila naging matigas na kristal. At ngayon, ang bilangguang iyon ay magiging totoo na. Naramdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang buong katawan habang pinapanood ang mga pulis na lumalapit kay Michael. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa mga pulso ng kanyang asawa ay tila isang malakas na kulog na tumapos sa 10 taon niyang paghihirap. Ang tunog ng bakal na nagtatagpo
ay naging musika ng kaniyang kalayaan. "Mama! Tulungan mo ako!" Sigaw ni Michael habang hinihila siya palabas ng mga awtoridad. Ngunit si Doña Elvira ay nakatulala lamang, nakahawak sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng kanyang anak na inilalabas sa mansyon na tila isang karaniwang kriminal. Ang kaniyang kayabangan ay naglaho, napalitan ng isang mukha ng matandang nawalan ng lahat ng kaniyang kinakapitan. Tumalikod si Althea. Hindi na niya gustong makita ang huling pagmakaawa ng lalaking pumatay sa kaniyang puso. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, mabilis na lumapit si Attorney Ramos sa kanya. Ang mukha nito ay seryoso at may bakas ng matinding pag-aalala. "Doktor Santos, mayroon tayong malaking problema," bulong ng abogado habang may iniabot na isang maliit na papel na nakuha mula sa mga dokumento ni Michael. Ang bahay na ito, hindi lamang ito naka-foreclose sa bangko. Mayroong isang private deed of sale na nilagdaan ni Michael 3 araw na ang nakalilipas. Ibinenta niya ang mansyon sa isang informal lender kapalit ng cash na daladala sana niya sa Singapore, at ang taong iyon, papunta na rito ngayon para kunin ang kanyang pag-aari. Naramdaman ni Althea ang muling pag-ikot ng paligid. Ang kanyang tagumpay ay tila naging abo sa gitna ng hangin. Sino ang taong ito na binentahan ni Michael ng kanyang buhay? At may kapangyarihan pa ba si Althea na iligtas ang huling alaala ng kaniyang mga magulang? Ang lupang ito ay dinilig ng pawis at luha ng aking mga magulang. Hindi ko hahayaang maging barya lamang ito sa sugal ng isang manloloko. Ang bawat salitang iyon ay tila isang panata na binibigkas ni Althea sa kanyang isipan habang pinapanood ang paghinto ng isang itim na sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ay tila isang malakas na hudyat na ang kaniyang laban ay hindi pa tapos. Sa kabila ng pagkakaaresto kay Michael, ang anino ng kaniyang mga kasalanan ay patuloy na gumagapang sa loob ng mansyon. Pumasok ang isang lalaking nasa kaniyang mga edad 50. Suot ang isang mamahaling Amerikana, ngunit may mga matang tila sa isang buwayang naghihintay ng biktima. Siya si Mr. Cheng, ang kilalang informal lender na binentahan ni Michael ng titulo ng bahay. Hawak niya ang isang asul na folder, ang dokumentong magtataboy kay Althea at liyan sa kalsada. "Dr. Santos, hindi ko nais na maging bastos, lalo na't alam kong may gulo rito ngayon." Ang boses ni Mr. Cheng ay kalmado ngunit may talim ng isang negosyanteng walang pakialam sa emosyon. "Pero ang asawa mo ay kumuha sa akin ng 10 milyong piso kapalit ng deed of sale ng mansyong ito. Ayon sa kasunduan, ngayong gabi ang turnover ng property. Mayroon kayong hanggang bukas ng umaga para ilabas ang lahat ng gamit nyo." Naramdaman ni Althea ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Lumingon siya kay Attorney Ramos. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ngunit ang abogado ay nakatingin lamang sa dokumentong ipinakita ni Mr. Cheng. Ang kanyang mukha ay seryoso at tila nag-iisip ng malalim. "Attorney, sabihin niyo sa akin na may paraan pa," bulong ni Althea. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagod at pait. "Dr. Santos, ang dokumentong ito ay pirmado niyo rin," sagot ni Attorney Ramos habang itinuturo ang bahagi ng papel kung nasaan ang lagda ni Althea. Tulad ng mga loan documents, mukhang ginaya na naman ni Michael ang pirma niyo rito. Ngunit sa ilalim ng batas, kailangan nating patunayan na si Mr. Cheng ay isang buyer in bad faith o alam niyang peke ang pirma para mapawalang bisa ito agad. Kung hindi, aabutin tayo ng ilang taon sa korte habang wala kayong matitirhan. Sa gitna ng tensyon, muling sumingit ang boses ni Doña Elvira mula sa sahig. Ang matanda ay tila nawala na sa sarili. Nakahawak sa laylayan ng kaniyang bestido habang humihikbi. "Sabi ko na nga ba, wala tayong mapupuntahan. Michael, ano ang ginawa mo sa amin? Saan tayo matutulog bukas, Althea?"
Kasalanan mo ito. Kung hindi mo siya ipinakulong, sana ay may paraan pa tayong pakiusapan siya. Tinitigan ni Althea ang kanyang biyenan nang may halong awa at puot. Kahit sa huling sandali, ang matanda ay nagagawa pa ring isisi sa kanya ang trahedyang sila mismo ang gumawa. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang dahan-dahang lumakad si Althea patungo sa gitna ng sala. Hinawakan niya ang dingding na gawa sa nara. Nararamdaman ang kinis at lamig ng kahoy na naging saksi sa kanyang paglaki. Naalala niya ang kanyang ama noong tinuturuan siyang magbasa sa silyang iyon at ang kanyang ina na palaging may dalang mainit na tsokolate tuwing umuulan. Ang bahay na ito ay hindi lamang semento at kahoy. Ito ang kaniyang kaluluwa. Mr. Cheng, hinarap ni Althea ang lalaki. Ang kaniyang mga mata ay naging tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng kadiliman. Binili niyo ang dokumentong yan sa isang taong hindi kailanman naging may-ari ng mansyong ito. At mayroon akong ebidensya na bago niyo pa ibinigay ang pera kay Michael, ang property na ito ay mayroon ng Notice of Lease Pendants o nakabinbing kaso sa bangko na sadyang itinago ng asawa ko. Inilabas ni Althea ang ulat mula sa Singapore na kaniyang natanggap. Ang dokumentong nagpapatunay na si Michael ay may kinakaharap ding kaso ng international fraud. Kung ipipilit niyo ang pag-aari sa bahay na ito, masasama kayo sa malawak na investigasyon ng money laundering at fraud na kinasasangkutan ni Michael Santos. Dagdag ni Althea, ang kaniyang boses ay tila isang bakal na hinulma sa apoy. Gusto niyo bang ipagsapalaran ang inyong lisensya at negosyo para sa isang bahay na kinuha sa paraang kriminal? O mas gusto niyo na makipagtulungan sa amin para mabawi ang pera niyo mula sa mga account na kaka-freeze ko lang? Nakita ni Althea ang pagbabago sa ekspresyon ni Mr. Cheng. Ang kayabangan ay napalitan ng kaba. Sa bawat segundo ng katahimikan, tila naririnig ni Althea ang mabilis na pagtibok ng puso ng kaniyang kaaway. Ngunit bago pa man makasagot ang lalaki, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang nanggaling sa itaas na bahagi ng mansyon sa kwarto ni Lian. Kasunod nito ay ang matinis na tili ng kaniyang anak. Mama, Mama, tulong! Ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa gitna ng labanan para sa kaniyang ari-arian, nakalimutan ni Althea ang pinakamahalagang bagay na maaari ring mawala sa kanya. Sino ang nasa itaas? At hanggang saan ang kayang gawin ng mga kaaway ni Michael para makuha ang kanilang huling alas? Ang bawat piraso ng basag na salamin na kumalat sa sahig ay tila mga kristal na luha ng mansyong pagod na sa mga lihim. Hindi ininda ni Althea ang sakit ng kaniyang mga binti. Mabilis siyang umakyat sa hagdan, ang kaniyang hininga ay tila isang kapos na huni sa gitna ng kaba. Sa bawat baitang, nanalangin siya. Hindi para sa bahay, hindi para sa pera, kundi para sa kaligtasan ng kaniyang kaisa-isang kayamanan. Nang marating niya ang kwarto ni Lian, tumambad sa kanya ang kaniyang anak na nakakubli sa ilalim ng mesa, nanginginig at umiiyak. Ang bintana ay basag at sa gitna ng silid ay nakatayo si Sandra. Ang kaniyang mukha ay puno ng pait at desperasyon. Hawak nito ang isang maliit na jewelry box, ang huling itinatago ni Althea para sa kinabukasan ng anak. Sa kaniyang pagtakas mula sa mga pulis sa ibaba, dumaan siya sa fire escape para lamang magnakaw sa huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ito, Althea. Ito na lang ang matitira sa akin matapos akong lokohin ng asawa mo. Ang sigaw ni Sandra ay puno ng histerya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang kahon. Hindi sumugod si Althea. Nanatili siyang nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa alahas, kundi sa kanyang anak na nasa ilalim ng mesa. Isang malalim at malamig na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ibigay mo na yan, Sandra. Kunin mo na ang lahat ng gintong gusto mo. Ang boses ni Althea ay malumanay, tila isang ina na nagpapatulog ng sanggol. Pero ang bata,
Huwag mong idamay ang anak ko sa dumi ng buhay niyo ni Michael. Lumabas ka na sa bintanang yan bago pa makaakyat ang mga pulis. Hindi kita pipigilan dahil ang buhay mo ay isa ng bilangguan, may rehas man o wala. Natigilan si Sandra. Nakita niya sa mga mata ni Althea ang isang uri ng awing mas masakit pa sa galit. Sa takot na mahuli, mabilis siyang tumalon palabas sa fire escape. Bitbit ang kahon na ang laman ay mga pekeng alahas lamang na sadyang inilagay ni Althea bilang pain. Mabilis na nilapitan ni Althea si Lian at niyakap ito ng mahigpit. Doon, sa gitna ng mga basag na salamin, naramdaman ni Althea ang mabilis na pagtibok ng puso ng kaniyang anak. Ang golden moment ay nang halikan ni Althea ang noo ni Lian at bumulong, "Tapos na, baby. Wala nang mananakit sa atin. Tayo na lang dalawa." At sapat na yon. Sa ibaba, ang lahat ay tila humupa na rin dahil sa banta ng legal na investigasyon at sa pangakong maibabalik ang kaniyang pera mula sa frozen accounts ni Michael. Nagpa siya si Mr. Cheng na iurong ang kaniyang pag-angkin sa bahay at makipagtulungan na lamang sa mga awtoridad. Ang deed of sale ay kinuha ni Attorney Ramos bilang ebidensya ng falsification. Nang ilabas si Michael sa tarangkahan, suot ang mga posas na tila naging permanenteng bahagi ina ng kaniyang pagkatao, tumingin siya sa bintana ng kwarto ni Althea. Sumigaw siya, nagmakaawa, at muling gumamit ng mga salitang pag-ibig. Ngunit ang tunog ng sirena ng pulisya ay lumunod sa kaniyang mga kasinungalingan. Ang tunog ng sasakyang papalayo ay naging huling kabanata ng 10 taong bangungot. Si Doña Elvira naman ay naiwang nakaupo sa kalsada, bitbit ang isang plastik na naglalaman ng kaniyang mga damit. Wala nang ginto, wala nang dangal, wala nang menugang magsisilbi sa kaniya. Ang kaniyang hiya ay naging kasing bigat ng mansyong kaniyang iniwan. Habang ang gabi ay dahan-dahang nagbibigay daan sa liwayway, tumayo si Althea sa balkonahe kasama si Lian. Ang hangin ng madaling araw ay malamig at malinis. Tila hinugasan ang bawat sulok ng mansyon mula sa lason ng pagtataksil. Tiningnan niya ang kaniyang mga kamay. Wala na ang wedding ring at ang balat niya ay malaya na. Nakamit ang hustisya, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng katapangan ng isang babaeng tumangging maging biktima hanggang sa huli. Ang bahay ng kaniyang mga magulang ay nananatiling sa kanya. Isang matibay na muog para sa bagong simula. 1 taon ang nakalipas, ang sikat ng araw na sumisilip sa mga bintana ng mansyon ay tila isang mainit na yakap ng pagtanggap. Ang hangin sa loob ng bahay ay hindi na mabigat sa mga lihim at panunumbat. Sa halip, ito ay puno ng halimuyak ng sariwang kape at ang masayang tawanan ni Lian na naglalaro sa hardin. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan, mula sa mga makikinis na nara hanggang sa mga puting kurtina, ay tila humihinga na ng maluwag kasabay ng kaniyang paglaya. Nakatayo si Althea sa harap ng salamin sa kanilang sala, suot ang kaniyang puting Amerikana ng doktor. Tiningnan niya ang kaniyang kaliwang kamay, ang bahagi kung saan dati ay nakasuot ang kaniyang wedding ring. Ang marka ng metal sa kaniyang balat ay tuluyan na ring naglaho. Tila ba binura ng panahon at ng bagong pagpapahalaga niya sa kaniyang sarili. Wala na ang panginginig ng kaniyang mga daliri at ang kaniyang mga mata ay wala na ring bakas ng pait, kundi isang malalim na ningning ng kapayapaan. Nabalitaan niya mula kay Attorney Ramos na si Michael ay patuloy na nagdurusa sa loob ng rehas habang ang kaniyang mga kaso ay lalong dumarami dahil sa mga iba pang biktima na lumitaw matapos ang kaniyang pagkakaaresto. Si Doña Elvira naman ay namumuhay ng mag-isa sa isang maliit na dampa sa probinsya, malayo sa karangyang kaniyang kinagiliwan, at tinitikman ang pait ng pag-iisa na siya mismo ang nagtanim. Ngunit para kay Althea, ang balitang ito ay hindi na nagbibigay ng kagalakan o puot. Ang kaniyang puso ay wala na sa kanilang mga kamay. Pinatawad na ba niya si Michael? Sa kaniyang tahimik na panalangin, natutunan ni Althea na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik ng tiwala o paglimot sa kasalanan.
Ang pagpapatawad ay ang pagpapasya niyang huwag nang dalhin ang bigat ng galit sa kanyang balikat. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag at pinatawad niya ang nakaraan para makamit niya ang kanyang kasalukuyan. Ang hustisya ay naibigay ng batas, ngunit ang kapayapaan ay ibinigay niya sa kanyang sariling kaluluwa. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Habang pinagmamasdan niya si Lian na tumatakbo patungo sa kanya na may dalang isang munting bulaklak, alam ni Althea ang sagot. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo, kundi ang kakayahang manatiling matatag at buo habang humahampas ang ulan. Ang mansyong ito ay muling naging isang kanlungan, isang lugar kung saan ang bawat boses ay may paggalang at ang bawat yakap ay may katapatan. Ang kanyang naging bayhak ay malinaw at nakaukit na sa kanyang puso. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman dapat maging isang sakripisyo kung saan mawawala ang iyong sariling pagkatao. Ang pagiging isang asawa at ina ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa bawat sakit ng walang reklamo. Ang tunay na lakas ay nasa pagkilala sa iyong sariling halaga at sa katapangang talikuran ang anumang bagay na pumapatay sa iyong dangal. Mama, tara na po. Baka malate kayo sa ospital. Ang malambing na tawag ni Lian habang hinihila ang kanyang kamay. Ngumiti si Althea at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng anak. Ang tunog ng kanilang mga hakbang palabas ng mansyon ay tila isang masayang martsa patungo sa isang hinaharap na puno ng liwanag. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Dahil sa dulo ng bawat madilim na kabanata, laging may isang bagong umaga na naghihintay para sa mga taong marunong lumaban at magmahal ng tama.